hindi lang po banateros ang merong pagmamahal sa mga OFW. Si Pastor Apollo Kibuloy ay napakalaki rin ng pagmamahal sa mga OFW. Katulad po ni PRRD. Ang mga OFW natin, ang tagal magtatrabaho niyan abroad. Madidisgrasya pa yan, magkakaproblema pa yan, yung iba dyan makukulong pa, mabibitay pa yung iba, pagtatawanan pa ng presidente pagka nabitay, tapos kakapit pa sa patalim. Dahil sa hirap ng buhay, dahil pinag-aaral mo dito, yung mga pinag-aaral mo dito, dahil sa dami ng drugs dito, baka magsipag-adikan pa yan. So, nasayang yung buhay. Yung panahon na itong nanay na dapat inaalagaan niya yung kanyang mga anak dito ay nagpupunta sa ibang bansa para mag-alaga ng anak ng iba. So napakasakit nun para sa isang ina. Sa ama, okay lang 'yan, madali lang 'yan. Pero para sa isang ina na iwanan mo yung anak mo para mag-alaga ka ng ibang anak, tapos hindi mo alam kung yung mga anak mo ba dito ay naaruga pa sila nung iniwanan mo ang asawa mo, na yung asawa mo baka naglalasing lang, basketball ng basketball, tong 8, sabong, 'di ba? So ito, si Pastor Apollo Kibuloy gumawa siya ng programa at gagawa siya ng programa para sa mga OFWs natin na magkaroon sila ng pensyon. Hindi lang lahat puros pakabig. Lahat na lang sa OFW pakabig tayo ng pakabig, eh. Kailangan, kung talagang nakakatulong naman sa atin at malaki talagang naitutulong ng mga OFW sa mga Pilipino, dapat magbigay din tayo pabalik sa kanila. Lalong-lalo na yung gobyerno, dapat merong programa para sa mga OFWs. Ano bang programa ng gobyerno sa mga OFWs? Marami. Pero ang tanong, natutupad po ba yun? So dito, sa gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, bigyan ng pensyon ang mga OFW, napakaganda niyan. Kaya ito, tingnan natin kung paano niya paplanuhin yan. Hindi lamang mga Pilipinong nasa loob ng Pilipinas ang iniisip ni Pastor Apollo C. Kibuloy sakaling maluklok bilang senador ng bansa. Isa sa mga nais niyang pagtuunan ng pansin ay ang pensyon na matatanggap ng mga overseas Filipino worker sakaling magretiro ang mga ito. Si Ina Mortel magbabalita. Ayan, sabi nga dito ni Jacqueline, most of the employers dito also provides great medical and health coverage. Dito rin naman sa Pilipinas, yung mga malalaking companies, meron kaming mga health card, meron kaming HMO kung tawagin. Maximum of 120 to 150,000 yun, per illness. Pero ilan lang po yung merong mga trabaho na katulad namin. Ako nagtatrabaho ako sa isang Fortune 500 company. So, na Amerikano din. Kaya maganda ang healthcare um, benefits kasi US company din kami. So papaano yung iba? Ilan lang ba ang nagtatrabaho sa mga Fortune 500 sa Pilipinas? 'Di ba? Wala. Halos karamihan, yung karamihan nga walang trabaho, eh. Yung maghanap ka ng trabaho as is, wala. Dito sa atin, dito sa inyo, sa Amerika, mag-drive ka lang ng truck. Mag-drive ka lang ng maging delivery ka lang, maging merchandiser ka lang, magtrabaho ka lang sa In-N-Out Burger. Mantakin mo sa In-N-Out Burger, $20 an hour ang sweldo nila. Mantakin mo $20 an hour, that's what, 1,000 ano, 1,160. Oh, something like that, in the avenue of 1,000 to 1,500 per hour. So, 'di ba? So, I mean, ano lang, fast food chain lang 'yun. Samantalang sa Pilipinas, Diyos ko po, ang minimum wage natin pinag-aawayan pa at 600 pesos. That's what, 9 hours kasama lunch break do'n na isang oras. Magkano 'yun? Magkano lang, ilan ilan na sana 'yun sa 9 na oras, ₱600 lang kinikita ng mga Pilipino dito sa Amerika, ang kinikita ng magtatrabaho ng 8 oras. Ang kikitain niya 10,000 o 12,000 sa isang araw 'yun. So, gano'n kalayo yung sitwasyon ng Pilipinas sa Amerika. Kaya nga yung ibang mga nandirito pumupunta ng ibang bansa. Ang problema, trabaho, 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 trabaho sila. Hindi naman sila, magiging mga citizen do'n sa mga pupuntahan nila. Well, kung Amerika 'yan, Europe, puwede. Pero kung karamihan ng mga OFWs natin pinapadala natin sa Middle East, wala naman nagre-residence do'n, wala naman nagsi-citizen do'n, 'di ba? So, babalik ng Pilipinas pagtanda nila, tapos wala na. Wala na. Ang tatay ko nagtrabaho ng 35 years or more, 40 years na nagtrabaho ang tatay ko. Ang sinusweldo ng tatay ko sa SSS, sa dami ng hulog niya, ₱3,000 per month. Mantakin mo, dinagdagan pa ni PRRD yun ng 1,000. Kaya naging 4,000 a month yun. Saan makakarating yung 4,000 sa isang buwan?
magkano ang gamot, magkano ang maintenance. Siyempre kapag nagpe-pensyon ka na, ibig sabihin may edad ka na, marami ka ng sakit. Magkano yung maintenance sa diabetes, magkano yung maintenance sa cholesterol, magkano yung maintenance para sa blood pressure. Doon pa lang ubos na yung ano mo, yung pera mo, hindi mo mabibili yung gamot mo pang isang buwan. Kulang na kulang yun. So yun yung kinakaharap ng mga OFWs natin. So aside from SSS na hinuhulugan ninyo, pag nag-retire ang mga OFWs natin or umuwi sa Pilipinas, si Pastor Apollo Kibuloy merong plano para sa kanila, which is madagdagan yung ano naman nila, yung kita nila from yung kanilang pinaghirapan. Isang kapakanan ng mga OFW sa panukalang nais na isulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy sakali maging senador. Ayon kay Attorney Kay Lorente, tagapagsalita ni Pastor Apollo, isang panukalang magsusulong sa pensyon ng mga OFW ang nais na isabatas ng butihing pastor at ito ay tinatawag na OFW Retirement Security Act. Sa ilalim ng panukalang ito, nais ni Pastor Apollo na hindi na mahirapan pa ang mga OFW sa pagre-retiro sakaling magbalik Pinas na sila. Sabi ni Pastor, we will create a mandatory pension scheme for all OFWs with government and employer contributions. Yes, hindi lang po ang inyong employers ang mag-contribute, pati na po may government subsidy. Para po yan siyang yung sa SSS contribution, yung Social Security System contribution, pero specifically tailored po ito para sa ating mga OFWs. Oh, ang ganda. Ito sa pagkakaintindi ko. Ang SSS kasi hati ang ang kumpanya at saka ang SSS, ang gobyerno. Hati. Ngayon, si kumpanya kinakaltas niya 'yun sa sweldo natin. So parang lumalabas, hati kami ng SSS. Hati tayo ng SSS. Dito sa gusto mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy, maghahati ang gobyerno at saka ang employer ng OFW. So yung kontrata ng OFW stays intact, yung employers, so every time that you're in contract with us Filipinos, you need to pay for my social security or for my pension in the Philippines. So ang dalawang partnership na yung meron ka, partnership mo with the government sa SSS and partnership ng employer mo with the government doon naman sa pension system na gustong buuin ni Pastor Apollo Kibuloy. So imagine if this will fly at masipag ka maghulog sa SSS mo, imagine mo pag-graduate mo, pagtapos mo maghirap sa buhay mo, napaaral mo na yung mga anak mo, napag-graduate mo na sila, meron ka pang sariling kita, which is meron ka ng SSS, Pag-ibig and other mga insurances na meron ka, tapos meron ka pang isang ganito. Malaking bagay ito. Malaking bagay ito kasi lalong-lalo na kung nakadepende doon sa yung iyong pension or yung hulog mo is nakadepende doon sa sweldo na binibigay sa ng amo mo. And gustong-gusto ng mga ng mga sanay ang mga taga-ibang bansa dito. Yung mga taga-ibang bansa dito, they don't have a problem doing that kasi nga sa mga bansa nila they do that. Sa mga workers sa mga lugar nila, they do that. Dito lang sa Pilipinas hindi. So napakaganda kung mananalo si Pastor Apollo Kibuloy, ito yung kinakaharap natin. Ito yung mga sisingilin natin sa kanila. Again, mga bossing, yung mga kandidato ng mga nakaraan, marami silang pangako sa inyo. Napakarami nilang pangako sa inyo. Na pag tinanong mo sila, hindi naman nila alam kung paano nila itatakel or paano nila magmamaterialize yung kanilang mga plano. Basta may maganda lang silang hangarin. Dito sa Pilipinas kasi basta ang politiko may magandang hangarin, okay na hindi. Kailangan natin ng resulta. Every time, kailangan natin ng accountability. Yun ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy because if we vote for him at marami siya, mantakin mo hindi pa siya senador, meron na siyang 47 bills. And these 47 bills are detailed bills. Detailed studies, nandiyan lahat yung kung papaano mo sisimulan, nandiyan yung scope ng mga sinong mga apektado, sino yung mga makikinabang, then nandiyan yung kung papaano popondahan. Kasi kailangan yun. Hindi lang lagi kang merong pangako, pangarap, tapos hindi mo naman alam paano mo gagawin. 47 bills, hindi pa siya nananalo. So ganito karami sisingilin natin sa kanya. Meron akong listahan nitong 47 bills na to, and if Pastor Apollo Kibuloy wins, then hindi niya ginawa itong mga to, I will be the first one to criticize him. Kasi
kaya kita ikakampanya because naniniwala talaga ako sa'yo na gagawin mo lahat nitong mga ipinangako mo. May resibo ka na sa Davao So alam ko na kaya mong gawin ito. Ngayon, if politics changes you, madi-disappoint ako ng sobrang-sobra. Which is, I believe, he will be able to change politics dito sa Pilipinas kasi ang dami nga niyang buhay na nabago. Sa hakbang na ito, magkakaroon ng minimum pension ng mga OFW na nasa edad 60 pataas. So sa pension scheme natin, sabi po ni Pastor, napakaganda po. Meron tayong tinatawag na guaranteed minimum pension. So kahit saan ka man, 60 years old, bumalik ka dito sa Pilipinas, tapos wala kang savings o konti lang yung savings mo, kasi nga ang laki din ng gastusin, di ba, pinapadala dito, minsan araw-araw, buwan-buwan. So magkakaroon ng guaranteed po, garantiya na may minimum pension ka. Paano gagawin yon? Kasi mayroon tayong, again, tinatawag na mandatory pension scheme. Mandated po ang lahat. So kunwari po, meron kang magko-contribute ka sa retirement fund mo for a specified number of years. For example, 10 years. Tapos sa bawat buwan na tumatanggap ka ng sahod, for example, 30,000, kunwari depende po yan. Depende kung ano ang ma-finalize, pero meron ka ng contribution monthly. Tapos aside sa monthly contribution mo, dapat ipopropose po ni Pastor na meron ding government subsidy. For example, 30,000 pesos. Tapos magiging monthly contribution mo, minimum, for example, may 3,000 ka. Tapos yung government naman mag-subsidize din, mag-a-add naman ng contribution na 1,000. So sa bawat buwan, meron ka ng 4,000 na retirement fund. Sa pamamagitan Isipin yun, accumulative. Ganyan yung ganyan yung mga ino-offer ng mga BPOs dito sa atin. If you work for 5 years, kung nakapag-spend ka na sa company nila ng 10 years, meron ka ng sure ball na pension na makukuha sa kanila. Okay, nandoon ka pa, i-continue mo pa yung tenure mo with them or stop mo na, basta nagtrabaho sa kanila, you will get something. So napakaganda, di ba? Para lalong-lalo na sa mga OFWs na talagang matatanda na, nagsisialis pa. So ito, automatic talaga na meron kayong makukuha. So napakaganda nito. Yung sinasabi ko kanina na automatic yung mga employers nyo naman yung magbabayad for your pension kasama na sa kontrata ninyo, pwede nyo rin puro yun i-work out sa mga sa mga agencies ninyo. Yung mga agencies na pinapasukan ninyo, they can always work it out na yung mga kontrata ninyo inclusive na doon. Hindi na ibabawas sa sweldo ninyo yung pension na yung contribution para sa pension. Dapat sagot na yon noong employer. So pwedeng ganun. So sana ganun yung mangyari. Pero ito, ang sinasabi dito is you will contribute sa iyong pension at sigurado kang makukuha mo yun. Hindi yan katulad dito sa Pilipinas na nag-contribute ka, nagkandakuba ka na, nung magki-claim ka, napakadami pa nilang hihingin sa'yo. Parang ninanakaw mo yung perang, ikaw din naman yung nag-contribute for yourself. Maglo-loan ka sa SSS, ang daming cheche-bureche. Kukuha ka sa SSS ng mga burials, ang daming cheche-bureche. Kukuha ka ng maternity, ang daming cheche-bureche. Lahat yan, wala yan dito sa sa insurance or sa pension scheme ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa'yo talaga tong pera na to. O yun ang binibigay niyang assurance ng sariling retirement funds sa ilalim ng panukalang ito, sigurado nang makatatanggap ng pensyon ang mga OFW na nagtatrabaho sa alinmang bahagi ng mundo. Magiging kabahagi rin ang Department of Foreign Affairs sa hakbang ito para masigurong mapupunta ang pondo ng mga OFW sa kanilang pagreretiro. Magne-negotiate tayo ng social security agreements with major OFW destination countries. So yun na yun yung sinasabi ko. We will negotiate with these countries, for example, Saudi Arabia, Taiwan, Japan, mga destinations sa Pilipinas. Kasi yung mga OFW natin sa Europe, maganda benefits, maganda kita nila dyan. So, yan, okay yan sila dyan. Focus, pero para to sa lahat. Pero focus tayo dito sa mga mahihirap yung trabaho. Yung mga talagang
dugot pawis yung sweldong kukunin mo. Talagang hanggang sa huli-hulihang minuto ng oras mo sa trabaho, hihigupin nila. Kumbaga hangga't may lakas ka pagtatrabahuhin ka nila. Yung 8 oras mo, yung 9 na oras mo talagang gamit na gamit ka. Oo, para kang binugbog ng 10 bading sa sobrang pagod mo. So, yun yung mga focus natin. Magkakaroon tayo ng agreements dun sa mga bansa na yun para dito sa sa pension scheme na 'to ng mga OFWs natin. Kumbaga, magiging trabaho po ito ng DFA, Department of Foreign Affairs, na talaga kung saan yung mga common na mga countries, OFW countries or host countries na tinatawag natin, makikipag-usap po sila doon sa gobyerno na ito po ang magiging social security agreements. Doon po, kalakip na po dyan ano magiging pension, retirement benefits na matatanggap na sigurado po ay madadala ng isang OFW pagbalik dito sa bansa. So dito sa retirement savings program, sabi ni Pastor, may tax incentive po para sa lahat ng OFWs. So once meron ka ng retirement fund, may savings program ka, nakasali ka dyan, so meron kang tax deduction every time na mag-contribute ka. Again, nakipag-usap na yung mga DFA natin, doon sa host countries, para yung inyong tax po ay mas lower po, mababawasan. So pangalawa, dapat tax-free din yon yung magiging savings program. Nais nga ni Pastor Apollo na isulong. Diba? Ang ganda, diba? Again, this is Pastor Apollo Kibuloy. Lahat to, brainchild ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat to, doon manggagaling. Doon nanggaling sa habang siya isolated. Lahat ng pinapaliwanag ni Ma'am Kay, lahat yan in writing. Kasi bawal kasi doon ang cellphone, bawal ang recording. So, Pastor Apollo Kibuloy, write this down. He talagang sinulat niya ito. Oo, he wrote it detalyado. Binigay dito kay attorney para ipaliwanag sa lahat sa amin kung ano yung mga plano niya. Again, 47 bills and counting. Ito ba yung sinasabi nilang ito ba yung sinasabi nilang pastor na hindi matino na kriminal? Ito ba yun? As far as I know, as far as I can see, napakalayo nung mga bintang nila talaga kay Pastor Apollo Kibuloy. The way he is planning for the Philippines, I don't think na may kriminal na gagawa nito. Maraming kriminal na nanalo, na nangako ng imposible, na hindi nila ginawa yung pangako nila dahil nga pangako lang yun. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya nangangako. Hindi siya nangangako. Kay Pastor Kibuloy, ibinabalik niya sa atin yung deserve natin by means of gumagawa siya ng mga bagay-bagay. Gumagawa siya ng mga batas. Sa ngayon, gumagawa siya ng revisions ng mga existing na batas. Gumagawa siya ng mga yung vision niya, sinusulat niya. And then, yun yung ibibigay niya sa inyo, yun yung ipapangako niya sa inyo. So, nasa atin, ang gagawin lang natin is magtiwala sa kanya at ilagay lang yung pangalan, tantusan lang yung pangalan niya sa balota. Yun lang ang kailangan natin gawin. Pastor Apollo Kibuloy is old na. He's 74, 75 na. So, by the time na kung maging senador siya at matapos siyang senador, he's 81. So, imaginein mo, supposedly, si Pastor Apollo Kibuloy, pag nalabanan niya tong kaso niya at nanalo siya rito, pwede na siyang magpahinga na lang. Magpahinga, tapos gawin niya na ulit yung kanyang pinakamamahal na pagpipreach, pag-i-evangelize. Pero anong ginagawa ni Pastor? No. Stable na yung simbahan ko, yung stable na yung simbahan natin, yung mga taong nandiyan sa simbahan natin ay lahat maaasahan, hindi ko na sila kailangan i-manage, tiwala ako sa kanila. So bago ako mawala sa mundong ito, yung bayan ko naman. Mapakinabangan man lang ng bayan ko yung political will ko. Yung mga naibigay ko sa mga members ko
kahit man lang katiting, maibigay ko sa bayan ko. And if tatanggapin ng bayan ko na I can do more, serve more, ano na yan, bonus na yan para sa atin. Hindi na siya makikinabang diyan, tayo na. Pastor Apollo Kibuloy is well off. Okay naman siya. Maayos naman na yung kanyang organisasyon, yung kanyang simbahan, mga negosyo nila, okay naman na. Pwede na nga yan actually mag-retire, parang si PRD. Pero pinili pa rin nila na kailangan yung natitira kong buhay, iaalay ko na sa magandang gawa. Ang swerte natin kasi napili niya na magsilbi sa gobyerno ng puro bulok. Kaya hopefully, dasal tayo na makapasok ito at mabago nito yung sistema diyan sa Senado. Yun ang pinakamagandang pag-asa at regalo na pwedeng ibigay sa atin ng pagkakataon. Bihirang-bihira po ito. Yung ang nakabubuti para sa lahat ng Pilipino, nasa loob o labas man ng bansa. Kaya para sa karagdagang kaalaman sa lahat ng platapormang isinusulong ng butihing pastor, patuloy na makinig sa iba pang programa ng SMNI. Para sa Diyos at sa Ayan, Pilipinas. so napakarami pa nito. Again, i-discuss po natin to, yung mga gusto niyang mangyari sa bayan. For now, dito muna tayo, yung zero corruption, hindi ko na-discuss nung nakaraan, pero for now, ito muna discuss natin. Na-discuss natin tong pagmamahal ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga OFW. Kung sa mga OFW nga, may pagmamahal siya, lalo pa kayo mga nandito sa Pilipinas.